What's up, KG? Kung may pera na tayo sa bangko, bakit pa ginawa ang cryptocurrency? Hindi ba sapat ang normal na pera? O may problema talaga ang current financial system? At kung totoo ngang may problema, kaya ba itong ayusin ng crypto? Sa video na to, pag-uusapan natin ang crypto versus traditional money. At sasabihin ko rin kung alin ang mas may advantage at alin ang mas risky. Let's go! Usapang pera tayo ngayon, pero hindi lang basta pera. Usapang dalawang sistema ng pera, traditional money at cryptocurrency. Magkaiba sila. Hindi lang sa technology, kundi sa philosophy kung paano dapat gumagana ang pera. At kapag naiintindihan mo ang difference na ito, mas maintindihan mo kung bakit may mga taong sobrang bullish sa crypto at bakit naman may mga taong sobrang skeptical dito. Paano gumagana ang traditional money? Simulan natin sa sistema na ginagamit nating lahat. Traditional money. Ito ang pera na ini-issue ng gobyerno. Halimbawa sa Pilipinas, Philippine Peso. Ito ay kontrolado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang trabaho nila ay kontrolin ang supply ng pera, interest rates, inflation. Ang system na ito ay tinatawag na fiat money system. Ibig sabihin, ang value ng pera ay galing sa trust sa government. Kung nagtitiwala ang mga tao sa ekonomiya, nagkakaroon ng value ang pera. Problema sa traditional money. Hindi ibig sabihin na masama ang system. Actually, gumagana ito sa maraming paraan. Pero may mga weakness din ito. Halimbawa, inflation. Kapag nagprint ng mas maraming pera ang government, bumababa ang purchasing power ng pera. Example, noong 20 years ago, mas marami kang mabibili sa 100 pesos. Ngayon, iba na. Ito ang epekto ng inflation. Bakit nagkaroon ng crypto? Ngayon, dito mo mapasok ang idea ng cryptocurrency. Noong 2008 financial crisis, maraming bangko ang bumagsak. At doon, ipinakilala ang isang anonymous creator na si Satoshi Nakamoto. Ang concept, Bitcoin. Ang bisyo niya ay simple, gumawa ng digital money na hindi kontrolado ng bangko o gobyerno. Peer-to-peer system. Direkta kang makakapagpadala ng pera sa ibang tao. Walang middleman. Paano gumagana ang crypto? Ang crypto ay gumagamit ng technology na tinatawag na blockchain. Ang blockchain ay isang public record book sa internet. Lahat ng transaction ay nakarecord doon. At ang importante na part, hindi ito hawak ng isang company lang. Distributed ito sa maraming computer sa buong mundo, kaya mahirap itong manipulahin. Crypto versus traditional money. Pag ikinumpara natin sila, dito nagiging interesting ang discussion. Traditional money, controlled by government, may central authority, madaling gamitin sa everyday payments. Ang crypto, decentralized, walang central authority, mas transparent ang system. Pero hindi ibig sabihin na perfect ang crypto. May weakness din ito. Ano ang mga strength ng crypto? Ang unang strength, borderless payments. Halimbawa, magpapadala ka ng pera sa ibang bansa. Sa bank system, mabagal, may fees. Sa crypto, minutes lang minsan. Pangalawa, transparency. Lahat ng transaction ay nakarecord sa blockchain. Pangatlo, scarcity. Halimbawa, sa Bitcoin, limited lang ang supply, 21 million coins lang. Ngayon, real talk tayo. Hindi perfect ang crypto. Una, volatility. Minsan, 30% drop sa loob ng isang araw. Pangalawa, scams. Maraming fake project. Pangatlo, adoption. Hindi pa ito widely accepted sa maraming bansa. Ang personal opinion ko bilang content creator sa space na ito, hindi ko nakikita ang crypto bilang kapalit ng traditional money. Mas nakikita ko ito bilang alternative system. Parang dalawang magkaibang tool. May situation na mas okay ang bangko. May situations na mas okay ang crypto. Halimbawa, everyday groceries. Mas practical pa rin ang normal na pera. Pero international transfers, crypto minsan ang mas mabilis. Kung papasok ka sa crypto space, importante na maintindihan mo ang difference ng dalawang system. Kasi maraming beginners ang pumapasok sa crypto na may maling expectation. Iniisip nila na ito ay automatic money machine, pero hindi. Technology ito, system ito, at tulad ng ibang system, may strengths at weaknesses. Curious ako sa inyo, kung bibigyan kayo ng choice, ano ang mas pipiliin nyo?
traditional bank system o decentralized crypto system? O baka pareho? Comment nyo sa baba. So ano ang difference ng crypto at traditional money? Traditional money ay system na kontrolado ng government at central bank. Crypto naman ay system na gumagamit ng decentralized technology. Magkaibang philosophy, magkaibang strength, at magkaibang risk. Ang mahalaga, naiintindihan mo kung paano gumagana ang dalawa. Kasi kapag naiintindihan mo ang system, mas nagiging malinaw kung saan ka dapat pumasok at kung saan ka dapat mag-ingat. Game on!